Ang daming viewers, 5,000 plus, walang nakapagpalipad po. Ayun, wala pa rin po talaga si Carla dito po sa most super chatted channel. So ang tanong po dito, saan nga ba ang problema? Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito pong muli si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin, ito pong channel ni Carla, makabayan po natin dahil kagabi, trending yung kanyang live stream. Ang dami hong nanood, mahigit 5,000. Kaso nga lang ho, wala po siyang dollar sign. So ang tanong po dito, saan nga ba ang problema? Doon nga ba sa pagkakaset up ng kanyang live o kaya may problema po sa kanyang channel? So pag-uusapan po natin yan, maya-maya po ng konti. Pero bago po yun, konting paalala po si Kuya July, baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga upload. Tapos yung ating Facebook page po, pwede rin po nating i-follow, pwede pong i-like at saka po i-share yung mga upload po natin dyan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin. Ito pang patungkol po sa channel po ni Carla. I-review na rin po natin yung latest status po based sa Social Blade. Pasadahan po natin. Pero syempre po, unahin po muna natin yung patungkol po sa kanyang live kagabi. Bakit nga ba walang dollar sign, walang pakulay? Samantalang nasanay na po tayo, kapag po si Carla ang nagla-live po, talagang inuulan ho ng mga pakulay. Halos hindi mo na mabasa yung comments, sa dami ho ng mga nagpapakulay. Pero kagabi po, nagulat po tayo dahil wala po talagang dollar sign. Ngayon ang tanong, bakit ho kaya nagkaganon mga kabayan po natin? So dalawang possibility lang po yung mga kabayan po natin. Una, baka po yung pagkakaset up niya po dun sa live niya, hindi niya po napindot ng maayos o kaya hindi niya na-set up na yung monetization ay dapat naka-on. At yung mga ganun po, pwede pong ihabol po yan kahit po naka-live na tayo. Kapag meron tayong isang gadget, laptop o kaya phone, punta lang po sa YouTube Studio. So, pwede po nating i-on yung monetization po. Kung ang problema po, doon lang sa pagkakaset up. Kasi minsan ho kasi nangyayari yan, in-on mo na, tapos hindi mo na malayan, napindot mo uli, yun na-off po uli. So, isa po yan sa possibility kung bakit po nagkaroon ng problema o kaya bakit walang dollar sign yung live po ni Carla kagabi. Actually, mga kababayan po natin, ang dami po kasi nagme-message sa atin. Yung iba po nagko-comment, ano daw po ang nangyari doon sa channel ni Carla, ano po yung mga dapat gawin. Kaya naisip po natin, igawa na lang po natin ng maiksing vlog para naman po sa kapakanan po ng lahat po ng sumusuporta sa atin, nanonood sa atin. Magkaroon po sila ng update dahil nga po i-review na rin po natin. Tapos yung pangalawa pong possibility, baka mayroon pong konting problema po yung channel. Baka may mga violation. Minsan ho, yun ang nagiging dahilan kung bakit walang super chat o kaya nawawala yung dollar sign. Ano mabayan natin? Pero yung ganun po, madali nating i-trace po yun. I-check lang po natin yung channel kung merong ads or wala. Bagamat sa ngayon po mga kabayan po natin sa inyong kaalaman, lalo na po kapag po nag-a-apply pa lang ng monetization, kahit po hindi monetize, minsan nagkakaroon po ng ads. Pero kapag po na talaga, monetize na yung kanyang channel, kapag suspended po yan, sigurado walang ads po yan. Kaya ang gagawin po natin sa ngayon, silipin po muna natin sandali yung channel ni Carla kung merong ads. So dito po, silipin muna natin yung live niya. So ayan, wala na nga po. Bali, dinilit niya yung live kagabi dahil nga po merong copyright tapos wala din pong wala ding pakulay, walang super chat. So ngayon po check natin kung ang problema niya ay doon lang sa live na yon. Tingnan natin kung meron siyang ads. Click natin to ito. Nanood naman siya. Winashing na. So lumalabas po meron pong ads. So ayan mga kabayan po natin, maliwanag po. Merong ads. So ibig sabihin, yung buong channel ni Carla, wala akong problema. Bagamat sa pagkakaalam po natin, in-apply na po ito ng monetization, yung channel ni Carla, at sa pagkakaalam natin, monetize na po yan. Kaya doon po sa nangyari po kagabi, na kung saan ho ay ang daming viewers, 5,000 plus, walang nakapagpalipad po, o kaya nag-super chat sa channel po ni Carla. Nakakapanghinayang po talaga mga kabayan po natin. At sa ngayon po, ang conclusion po natin, o masasabi po natin, baka doon lang po sa setup nung kanyang live ang naging problema. Kasi yung buong channel niya, sa tingin ko po, mukhang okay naman po. Siguro po subukan uli ni Carla na mag-live. I-set up niya po yung monetization niya, i-on niya, kung lalabas po yung dollar sign or hindi. Kapag hindi lumabas, ibig sabihin may problema talaga pagdating po sa pagla-live.
Tapos bukod po doon mga kabayan natin, dahil nakamonitor tayo doon sa live mo ni Carla kagabi, doon sa later part po, kumanta po siya, kumbaga nagkakanta po siya doon sa bandang hulihan, na kung saan balita po natin, o kaya nabanggitin po doon sa kanyang live, nagkaroon po ng copyright claim, mga kabayan po natin. Na kung saan, pagdating po sa mga kantahan talaga, normal po yun. Kaya nga po tayo, mga content po natin, yung patungkol po sa pagkanta, medyo binabawasan po natin. Minsan-minsan na lang po tayo mag-content ng ganun. Bagamat pwede po natin gawin yun araw-araw. Kaso nga lang ho, mahigpit sila. Marami pong nag-claim, mga kabayan natin, copyright claim. Ngayon kapag ka naman po may claim tayo, patungkol po sa mga tugtog, music, dalawang klase rin po yan. Yung nag-claim po, minsan, humihingi lang po ng share. Kumbaga, hati kayo sa revenue. So kapag ka po pumayag tayo, ano man po ang maging revenue, share kayo. Kaso nga lang po sa experience po natin, kapag ka po share, hindi po siya hati. Pinag-aaralan ko pong mabuti, konting-konti lang po ang napupunta sa YouTuber. Mas malaki po yung nakukuha po nung nag-claim. Kaya kung tutuusin, parang hindi masyadong maganda. Kung ang pag-uusap po ay patungkol po sa revenue. Kasi nga po, malaki po ang mawawala po sa atin. O kaya doon po sa content creator. Tapos yung isa naman po, mga kabayan po natin, hindi siya humihingi ng share. As in copyright po talaga. Pero may solusyon po dyan. Ang isa po, pwede po natin i-cut yung segment na yon. I-cut po natin. Kasi sa YouTube naman po, kahit uploaded na po yan, kapag ka po gusto nating i-cut, pwede po yon. So alisin nyo po yung merong claim. O kaya naman, i-erase natin, po pwede yon. O kaya i-mute, o kaya i-replace ng ibang kanta na available po sa YouTube. So marami pong paraan kung tutuusin. Kaso nga lang po sa channel po ni Carla, mukhang dinelete po, inalis niya po dito sa channel niya. Na kung saan, para sa atin po, ay okay lang naman po yun. Para at least po clear yung kanyang channel. Kaya ang masasabi po natin, patungkol po dito sa channel ni Carla, o kaya doon sa nangyari po kagabi, okay lang po yun, mga kabayan natin. Alisin na lang po yung nagkaroon ng problema, tapos itry niya lang po na mag-live uli. Kung yung monetization niya po ay nandoon na, o kaya may i-on po yung $sign. Mga kabayan natin. Ngayon, silipin na rin po natin yung kanyang YouTube channel, tapos diretso po tayo doon sa Social Blade. Tingnan nga po natin ang update po ng channel ni Carla. Sa ngayon nga po, meron na po siyang 84,700 subscribers. 8 videos po yung nai-upload niya po dito. Bali po yung live stream niya, meron na po siyang 5. So, kung titingnan po natin yung views niya, ay maganda po. Ito, 1 month ago, yung unang live niya po ay nasa 151,000 views. Yung isa naman ho, 1 month ago, 102,000 views. So, maganda rin po. Tapos 2 weeks ago, 89,000 views. Meron dito 2 weeks ago, 110,000 views. Tapos yung pinakahuli dito, 46,000 views 4 days ago. Dapat po sana meron pang isa dito, yung kagabi niya po. Kaso nga lang po, baka dinilit na po ni Carla. Ayan. Sa video naman po, meron ditong 3. 631,000 views, 2 months ago yung unang upload niya po. So viral po yan, mahigit kalahating milyon. Tapos yung isa naman, 128,000 views 4 weeks ago. Tapos yung pinaka-latest, 4 days ago, 167,000 views. So ito po ang status po ng channel po ni Carla. So ngayon siguro puntahan natin yung Social Blade po. Yung kanyang views po, yung kanyang 30 days time ay nasa 657,000. Bumaba ng 9.5%. So hindi masyadong naman po downtrend. Medyo bumaba siya pero hindi masyado. Kahit po sa graph makikita natin, mukhang okay pa naman po. Yung bilang naman po ng subscribers niya, yung kanyang last 30 days time, 8,600. So maganda rin po ito. Dahil yung kanyang upload ho ay kukunti lang, pero ito, maganda. Kulang-kulang 7,000. Tapos yung kanyang upload ay 8 na. Bilang ng subscribers dito sa Social Blade, pinapakita 84,500. Pero ang kanyang total views, malaki na po. Nasa 1.4 million mahigit. Samantalang September 10, 2024 lang po ginawa yung kanyang YouTube channel. So ayun mga kababayan po natin, masasabi po natin yung kanyang YouTube channel ay maganda po ang ipinapakita. Sa Social Blade naman po, okay rin po. Sa kabila po ng madalang po siyang mag-upload, madalang mag-live, so at least po may laman, may views po siya. Sinusuportahan po siya ng mga supporters niya, mga viewers ng Team Kalingap. Ngayon pagdating naman po doon sa mga super chat, palipad, na kung saan, kung inyong matatandaan po, dahil nagre-review po tayo ng mga channel ng ating mga kasamahan sa Team Kalingap, yung pangalan ni Carla ho, hindi napapasama sa mga nire-review po natin. So ngayon po tingnan natin kung napasama na nga ba ang pangalan ni Carla dahil ng mga nakaraan po, ang laki po nung kanyang pakulay. So imposible pong hindi siya lumabas. Ito panoorin po natin.
So kunin po natin, category natin siyempre, yung country, Philippines. Try po natin sa weekly. Ayan. Kung mapapansin po natin dito, ang range po nito ay November 18 to November 24. So dito ho, makita natin dito si Kuya Balat saka si Ruel of Malalag po ang medyo nasa taas. Tingnan po natin si Carla kung nandito siya. So lumalabas po dito parang wala siya, ano? Wala pa rin po siya dahil yung palipad niya po ay malaki yun. Dapat na dito po siya sa rank 1, rank 2 dapat or sa taas siya. So try po natin yung nakaraang linggo pa po, November 11 to November 17. So ganun din po, wala ho si Carla dito lumalabas mga kababayan po natin sa most super chatted channel. Ayan. Kung tutusin po natin, ang laki po ng kanyang pakulay, dapat nandito po siya sa taas. Yung isa pa po, yung range naman po ay November 4 hanggang November 10. Tingnan natin, ayun, wala pa rin po talaga si Carla dito po sa most super chatted channel. So ayun mga kababayan po natin, maliwanag po, wala ho talaga yung channel ni Carla dito po sa mga most super chatted channel. So isa lang po ang ibig sabihin niyan, ang possibility, malamang yung kanyang address ay wala pong nakalagay na bansa o kaya naman baka hindi Pilipinas ang nandoon po mga kababayan natin. So nagpaalala na po tayo niyan dati na sabihin kay Carla, iayos yung channel, lagyan po kung anong country. Pilipinas syempre. Ganon din po kay Jomar, ganon din hindi siya lumalabas sa most super chatted channel. So sa malamang po yung setup po ng kanilang channel ay walang address. So kung gusto po nilang mapasama sa mga nire-review po natin pagdating sa most super chatted channel, iayos po yung address. Kung ayaw po nila, hayaan lang na ganyan. Ano mga kababayan natin? So siguro po, iyan lang po muna yung ating maiksing review po sa channel po ni Carla na kung saan masyado pong nag-alala yung mga supporters po kagabi. Base po sa mga comment, nakita natin mga nag-aalala po sila. Kaya po ito, naisipan nating i-content po para malaman po ng mga nag-aalala po. So abang-abang na lang po tayo sa next live kung masiset up niya na po yung monetization. Ano mga kababayan natin? So maraming salamat po sa inyo. Pansamantala po, paalam po muna tayo. Pero gaya po ng dati, shoutout lang po muna sa mga sumusunod. Tapos maraming salamat din po sa ating mga kasaman sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors. Sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga babae program ni na Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. So maraming salamat po sa inyo. So muli ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless po. Bye-bye!